Nadiskubre sa bayan ng Mulanay sa Quezon Province ang mga artifact na posibleng ginamit daw ng ating mga ninuno 1,000 taon nang nakalilipas. Umaasa ang lokal na pamahalaan na maging susi ang mga ito para maging tourist spot ang kanilang bayan na dating kinatatakutan dahil sa pagiging pugad di umano ng mga NPA. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sinasabing 1,000 years old na nga raw yung mga artifacts at kakaibang libigang natagpuan dyan nga sa Mulanay, Quezon. At ayon sa ilang archaeologists, indikasyon daw yan na mas advanced pa yung pamumuhay ng ating mga katutubo noon. Mga labi ng tao at hayo, mga palayo, iba't ibang alahas at mga gamit na bakal, at kakaibang mga libingan ng tao. Natagpuan ang mga ito sa Sitio Kamhantik sa Mulanay, Quezon. Base sa carbon dating sa natagpuang ngipin dito, posibleng mula pa ito sa 10th to 14th century o may 1,000 years old na. Ngayon lang may natagpuang ganitong klase ng libingan sa Pilipinas. Tinatawag na sarcophagus na ang ibig sabihin ay eater of flesh o yung mga libingang iniukit mula sa bato. Karaniwan ng sarcophagus sa Egypt at Europa. Dito sa Mulanay, ang mga libingan ay iniukit mula sa limestone. Kakaiba ito sa mga nadiskubre noong paraan ng paglilibing ng mga katutubo gamit ang wooden coffins at burial jars. May natagpuan din sa lugar na tinatawag na post holes o mga butas kung saan pinaniniwalaang nakalagay ang haligi ng mga bahay. Lahat daw ito indikasyong mas advanced pala ang pamumuhay noon ng mga tinatawag na Austronesians na naging bansag sa inhabitants ng Pilipinas noon. Dati kasi pinaniniwala ang karaniwan sa coastal areas o malapit sa tubig na nirahan ang mga katutubo. Pero ang komunidad na ito natagpuan sa bundok ng Kamhantik na tinuturing pang highest peak o pinakamataas na bahagi ng Bondok Peninsula. At meron din akong nakitang evidence na parang canal system na ginawa sila or minodify yung limestone. Very significant ito to have a village of 10th century. Meron ng sophistication and then they have the ability to adapt in an environment that is not even maybe suitable for habitation. And to convert, a limestone for habitation is really something of an achievement. 1998 pa unang inireport sa National Museum ang Kamhantik site at mula nooy idineklara na itong isang protected area. Sa ngayon, maliit na bahagi pa lang dito ang nahukay at napag-aralan ng mga archaeologist. Pero walalawigin pa raw ito. Mahalaga raw kasing malaman kung paanong nagkaroon ng komunidad ang mga katutubo rito. Perhaps also they were meron ng piracy during this time and to protect themselves. Hanap sila ng high ground, high place and difficult to be attacked by pirates. Another hypothesis, there were also tsunami that were going on in the coastal area. Kaya umalis sila. Umaasang lokal na pamahalaan ng Mulanay na ang pagkakadiskubre sa Kamhantik site ay magbigay ng bagong sigla sa bayang dating kilala lang bilang pugad ng mga NPA. Ilan sa tinitignan nila ay gawing archaeological park ang lugar. Itong ganitong mga archaeological and historical site ay napakagandang potensyal at nakalinya ito sa kagustuhan ng ating Pangulo na ipustura ang Pilipinas bilang isang tourist destination. Jessica, sa ngayon ay nasa pangangalaga ng local government at ng National Museum ang site na yan kasi isa sa naging problema daw dyan, may indikasyon na posibleng may nakuha na ibang artifacts dyan ng mga tinatawag na tomb raiders at mga treasure hunters, Jessica. Okay, Ruth, isa pang pruweba ito na matatalino ang ating mga ninuno at taliwas dun sa mga naunang itinuro sa atin, no? Hindi sila uncivilized kasi meron silang sariling civilization at sabi nga ng ating mga eksperto na nakausap ninyo, sophisticated itong kanilang community system na naitayo. Tama, Jessica. At saka the mere fact na meron na tayong yung sinasabi nga na sarcophagus o yung mga limestone na burial sites. Ibig sabihin, talagang gumamit na sila ng mga metal weapons ng mga panahon na yan kasi nga to carve out yung burial site na yan. So talagang malaking indikasyon daw yan na advanced na nga yung kanilang mga pamumuhay noon at hindi na talaga sila yung nabubuhay na lang gamit yung mga bato or doon sa panahon nga ng yung tinatawag na Stone Age, Jessica. Okay, may pruweba ba o may leads ba kung sino naman itong mga kulang sa pagpapahalaga ng mga taong nauna nang mag-raid dito sa mga burial sites na ito?
Jessica, wala pa silang nasabi na ganyan. Pero ang sinasabi nga kasi nila, dati na daw na parang nahanap yung lugar na yun. Kasi 1998 pa nga yan na-report sa National Museum. So, posibleng nung hindi pa talaga na-excavate yung site na yan, may mga nauna na dyan na yun kayo sinasabi nila na tomb raiders at mga treasure hunters na ganun talaga yung mga ginagawa pag natutunugan daw nila. Yung mga ganyang klase ng sites ay talagang nauunan na sila dyan. Kaya ngayon ay mahigpit na yung pagbabantay sa lugar na yan, Jessica. Okay, iisa lang yung pinapakitang sarcophagus na yan ang tawag. Wala nang iba kasi parang dun sa interview sinabing merong medyo sophisticated yung ginamit na term na community system. Ibig sabihin baka parang yan yung mga nakikita sa Peru na may community na meron silang sariling sistema sa tubig, etc. Ruth. Tama, ang binanggit lang kasi yung indication daw nung katulad ng sinabi ng expert na interview natin, yung may parang canal system daw sila. May nakita rin daw siya na modification doon sa limestone. So siguro may kakaibang pag-ukit rin sila dyan para makadaan yung tubig. Aside from that, yung tinatawag na post holes na sinasabi, indication na probably yung stilts o yung tinatayuan ng bahay ay malamang dyan hinusok dun sa mga butas na yan dyan sa limestones, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.